to build a better world. Thank you. Maraming salamat, Maria Risa ng Rappler. Now, dyan natin winawakasan ang unang bahagi ng ating Fun Saturday Live, mga kababayan. Bago ko simulan ng ikalawang bahagi, nais ko lamang iparinig sa inyo ang mga mahalagang punto na magsisilbing introductory sa ating palatuntunan sa ating segment ng Insights. Ang Insights natin ay may kaugnayan dito sa isang exclusive report na tinanggap natin, na kung saan ay binubunyag dito ang sabwatan ng Chinese Communist Party ng Politburo ni Xi Jinping sa pamilya ng mga Duterte. Sa kasalukuyan na naglalagablab na adikain ng Chinese Communist Party na pabagsakin si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pwesto. Pabagsakin si Bongbong Marcos at kailangan ito ay mga kaagapay, mga Manchurians diyan sa bansa upang maisagawa ito. And no less than the family of Dutertes ang kanilang kasangkapan. Maisog rally funded ng Pogo. Marcos drug video ginawa ng Chinese Communist Party at ginamit ng mga alipores nito sa social media, mainstream media at mga Politburo sa Philippine government. Ang detalye niyan ay mamaya ng konti. Nais ko lamang ipaabot muna sa inyo, mga kababayan, ang ilang mga tinig na kung saan ay itatatag natin ang pundasyon ng ating usapan ngayong araw na ito. First of all, pakinggan natin si Risa Hontiveros. That is really the subject of intense investigation on the part of my committee. And pati na po ang PAOK. Dahil lumalabas talaga yung puganteng nahanap dyan sa bahay na mukhang bahay ni former Secretary Roque. He's no ordinary Chinese national. He is a fugitive wanted for defrauding up to 500,000 people up to this point in time. Nasa red list pa nga ang Interpol itong si Sun Liming. And former Secretary Attorney Roque, siya ang may-ari nung bahay through yung PH2 Corporation, na sabi niya yan naman daw, hindi daw siya ang may-ari ng bahay. Pero yung PH2 Corporation is also majority shareholder doon, ang Biancham Corporation, kung saan incorporator siya, si Attorney Roque at yung mga associates niya. At inamin din ni Attorney Roque na may pantay siya sa bahay na yun at sinusupervise niya yung nangyayari doon. Kaya nakapagtataka talaga sa dinami-dami ng bahay dito sa bayang Pilipinas, dun pa talaga sa sinasabing bahay niya natagpuan yung fugitive na yan. And again, that fugitive is identified by PAOK as the IT manager of Lucky South 99, which is the Pogo company na inaareglo ni Attorney Roque kaugnay ng mga utang niyang Lucky South 99 sa PAGCOR. So it seems that Attorney Roque and the people of Lucky South 99 are running in the same circles. And wag nating kalimutan na, just as in the case of Mayor Alice Guo na natagpuan ng mga dokumento sa Bamban Tarlac Pogo Hub, documents of Attorney Roque were found in the Pogo Hub in Porac, Pampanga naman, doon naman sa raid ng PAOK doon din. And in that same Pogo Hub, nakatira yung kanyang dating executive assistant na si A.R. de la Serna na pinatitira doon ng Porac Pogo Hub ng libre. Lumilitaw na itong mga nakukuhang dokumento ng PAOK, natatanggap din namin mga dokumento, they really show that practice. It's a dirty trick of corporate layering para pagmukha ang inosenteng negosyo but are actually also providing a cover for Pogo, to which so many crimes are related and which in this particular case, mukhang nagbigay din ng protective cover sa isang wanted fugitive. Senator Risa Hontiveros. No. Although I represented an agent of Lucky South, that did not make Lucky South my client.
Yan ang argumento ni... Alam mo, hindi ako abogado, ha? You are representing a representative of a company. And that representative of the company is working for the company when that representative approaches you. Harry Roque. No. I'm representing only the representative of Lucky South. I am not representing Lucky South. Hindi ako abogado, pero logically, pakinggan yung maigi, no, ha? So, si Congressman Zia Alonto Adyong, nais niyang liwanagin pa, ano ba ang talagang gusto mong mangyari? Pakinggan natin. Secretary Roque, what is your take on that? Kasi mukhang klaro naman ata kay Secretary Tenco that you were there in that meeting and you were with Cassie Ong, who apparently is connected with Lucky South 19. How can you convince us that there has nothing to do? Your Playing presence with there has words. nothing to do with Lucky South 99, Mr. Chair. That you were there simply because you are representing Whirlwind Company, whose legal services that you have signed with this company is purely limited to the case that you have filed prior to your being hired by this company. So doon lang ako nagkaka-confuse. I'll give you, Mr. Chair, I'll give you time, Mr. Chair, to respond to that. Nandun po si Cassandra Ong bilang ahente ng Pakinggan Lucky ninyo, South. ha? Pero gaya ng sinasabi ko, Huli. yung pagiging ahente niya does not make her a shareholder Ah. or an officer of Lucky South. And since I represented an agent, ang ibig sabihin po, ang kliyente ko yung ahente. So I rendered service to an agent of Lucky South, and obviously she was there to make sure that the interest of their principal would be protected dahil nga na-dispalkuhan siya. Okay. So the answer is, Cassie Ong was there as an agent. And in fact, in the rules of PAGCOR, kinakailangan magkaroon sila ng representative, an agent who will represent via different licenses with PAGCOR. And it is not a requirement that the agent becomes a shareholder or an officer. In fact, after that meeting was when Sandra Ong became a representative of Lucky Star at after that meeting, naging representative po si Cassie Ong ng Lucky South. But Ito ninyo, I am representing a representative of Lucky South 99, but it doesn't mean I am representing Lucky South 99. Ngayon, pumasok ngayon si Congressman Jervil Luistro at dito siya na corner ng husto. I'll say, hindi ako abogado, ha? Pero hindi ka kailangan maging abogado upang maging marunong ka na tumimbang ng mga argumento. Congressman Jervil Luistro. So I wish to ask once more for the record. With all due respect, kayo po ba ay abogado ng Lucky South 99? hindi po, wala po akong attorney-client relationship sa kahit sino na shareholder or officer ng Lucky Star. I wish to share to the committee the case of Eusebio Sison versus Attorney Lourdes Dumlao. This is AC number 11959, April 28, 2021. If I may quote, a lawyer-client relationship is established when lawyers consistently manifest to a person consulting them that they would provide legal representation or assistance, regardless of the close ties between the parties or the lack of written contract or the non-payment of legal fees. It is very clear, Mr. Chair, that from the definition of a lawyer-client relationship, kahit walang kontrata, kahit walang payment of legal fees, the moment the client starts seeking advice and the lawyer starts giving advice, a client-attorney relationship is created. I understand, Mr. Chair, that a statement of Attorney Roque, he was never consulted by Lucky South 99, but he has been repeating a while ago that Cassandra Leong is the representative of Lucky South 99. Is it not that the consultations made by Representative Ong with Attorney Roque, the consultations as well that was made by Lucky South 99 with Attorney Roque, Mr. Chair? Sabi ni Harry Roque, no.
I insist, although I represented an agent of Lucky South 99, that it did not make me a Lucky South 99 lawyer. It is not. That Lucky South 99 is not my client. Ala? Alam mo ito si Roque, naghahagilap siya ng mga salita. Sabi nga sa English, playing it with words. Sa amin sa Toastmasters, para mapahaba yung speech mo, pwede kang maglaro para maiwasan mong direktong puntukin ang issue. And that is being applied by Harry Roque. Hindi siya makalusot dito kay Congressman Jervy Luistro ng Batangas. Pakinggan natin ang kanyang argumentong muli na natupipi dito ang ating magaling na abogado. Ang aking attorney-client relationship ay kay Cassandra Ong at kay Whirlwind. Yan. Dahil sila po ay umakto bilang ahente ng Lucky South. Pero hindi ko po naging kliyente ang Lucky South. And repeatedly, Attorney Roque stated that he is lawyering for Cassandra Ong. Cassandra Ong is the representative of Lucky South 99. And it is really hard to conceive how he can separate himself from Lucky South 99 if his client is representing no less than Lucky South 99. Lucky South is not a natural person. There It you is a are. juridical person. The only way to talk with a lawyer is through a representative, and that is Cassandra Ong. Under Section 3 of Canon 3, lawyer-client relationship. A lawyer-client relationship, the highest fiduciary character. As a trust relation, it is essential that the engagement is founded on the confidence reposed by the client on the lawyer. Therefore, a lawyer-client relationship shall arise when the client consciously, voluntarily, and in good faith vests a lawyer with the client's confidence for the purpose of rendering legal services such as providing legal advice, representation, and the lawyer, whether expressly or impliedly, agrees to render such services. There are two elements, Mr. Chair. The first element is that the client solicits advice and service of the lawyer. And the second element, the lawyer renders service and advice to the client. I think in the given situation, both were fulfilled. There is Cassandra Ong, or there was Cassandra Ong, representing the juridical person, Lucky South 99, who solicited the advice, the service of Attorney Harry Roque. And Attorney Harry Roque physically accompanied Cassandra Ong to PAGCOR, a manifestation of his act of rendering service and advice to his client. I think there are sufficient legal provisions to establish that a lawyer-client relationship was indeed created with Lucky South 99. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Bakit natin ipinarinig sa inyo itong mga argumento na itong mga kababayan? Bakit si Harry Roque ang focus ng ating mga paghahayag sa unang bahagi ng ating insights, ikalawang segment ng ating Fun Saturday Live? Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, ito po ating ikalawang segment, ikalawang oras ng ating Fun Saturday Live, ay hindi lamang base ito sa mga kuro-kuro, hindi base ito ngayong araw na ito sa mga opinion, kundi ang ating ihahayag ngayon, malalaman ninyo in details, ay report. Ito'y confidential report na ipinagkaloob sa atin ng malaking research agency na nakabase sa labas ng Pilipinas. At ang mga reports na ito, kagaya ng mga nauna nating ginamit sa ating palatuntunan, ay mga matitibay na mga sandalan ng katotohanan. Ginagamit ito ng mga intelligence agents ng mga demokratikong pamahalaan kung may mga issues na tumatama at nakasusugat sa mga mamamayan ng mga pamahalaan na yan. Secret report
ang pagbumunyag ng sabwatan ng Chinese Communist Party na pinangungunahan ni Xi Jinping at Rodrigo Duterte at ang pamilya nito sa kanilang ugnayan na pabagsakin ang pamamahala ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kasalukuyan. Katunayan sa report ay nabanggit ang maisog rallies funded ng Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. At yung Marcos drug video na inyong napakinggan at napanood pagkatapos ng State of the Nation address ni Bongbong Marcos, kumpirmado gawa ito ng Chinese Communist Party at unang napakinggan sa maisog rallies na pinangunahan doon ang paglalantad nito ng isang naangalang Maharlika. Mga detalye niyan ay sususugan natin, mga kababayan ko, sa loob ng susunod na isang oras natin dito sa ating Fun Saturday Live. Ayon dito sa report na tinanggap natin, confidential in nature, binigyan tayo ng pagkakataon na magamit ito sa ating broadcast today. Sabi rito, ang Chinese Communist Party is determined to bring down Marcos and install a pro-China counterpart in the Philippines through the family of Duterte, going back to Malacanang. A covert social media campaign being operated by the Chinese government, spreading a deep fake video seeking to undermine support for the Philippine President Ferdinand Marcos Jr. and to topple his government. Yan ay report, mga kababayan, binasa ko lamang. At ayon dito sa report na ito, isasaling ko na sa wikang Tagalog para mas maliwanag na naunawaan natin. Ilang oras bago nagsalita si Marcos sa kanyang State of the Nation address noong July 22, ay timely na inilabas yung video na sumisinghot siya ng droga. Ayon dito sa report na tinanggap natin sa kanilang pananaliksik sa source ng video, it was determined that it was a deep fake gawa ito ng mga technical experienced PLA cadres. At ayon dito sa report na tinanggap natin, ang mga ito ay unang pinalabas doon sa mga kaalyado nilang mga social media cohorts. Katunayan, ayon sa report, ang unang nagpalabas nito ay isang nangalang Maharlika sa media. Unang nagpalabas, ginamit ito doon sa rally ng maisog sa California. Unang-unang lumabas doon at ikinalat ng mga social media cohorts diyan sa Pilipinas. Ayon sa report na tinanggap pa rin natin, ang Chinese Communist Party ay ginagamit na ito ngayon. Isang instrumento nila na pinakakalat ng Chinese Communist Party sa umagitan ng kanilang online organization directly connected and run by the Chinese Communist Party. Ano itong organisasyon na ito? Ito ay ang tinatawag na grupo na may pangalang Spamouflage o kaya Dragon Bridge o kaya Spamouflage Dragon o kaya Storm 1376. Ang mga ito ay iisa lamang, pinakang malaking organisasyon na sangkot ang social media ng Chinese Communist Party. Online propaganda and disinformation operation ng Chinese Communist Party.
Spamouflage. At dito kinukuha ng mga pro-Duterte vloggers ang kanilang mga sources ng video na unang napakinggan diyan kay, anong pangalan nito? Maharlika. Ang tunay na pangalan nito, ayon dito sa dokumento na kuha natin, ay Claire Contreras. Sabi dito sa tala, a video blogger known as Marcos Critic and an avid supporter of the Duterte family. Siya ang unang-unang gumamit nitong sumisinghot na video ni Marcos. Marcos, quote and unquote, isang deep fake video na gawa ng Spamouflage. Ayon dito sa report na tinanggapan natin, ang X o kaya dating Twitter ay pinatatakbo ng China Ministry of Public Security. At noong July 25 ay pinalabas ito na video ni Marcos at ginamit ito ng 80 mga fake accounts, palsipikadong mga accounts ng Spamouflage na kung saan ay siyang pinagkukunan ng video ng mga vloggers na pro-Duterte. For example, sabi dito sa report, gumagamit itong Spamouflage ng mga pangalan ng mga babae upang maging tunog Western ang mga creator ng mga posts na ito. At ayon pa rito sa report na tinanggap natin, etong example ay Lisa Carter. Lisa Carter. Ito ay galing mismo sa mainland China. Ang account na ito, ayon sa kanilang pananaliksik ng intelligence groups, sabagat may mga characters ito na ginagamit na ang tanging Chinese Communist Party lamang ang gumagamit. At ginagamit ito ng mga fake entries na galing sa mainland China. Ang isang prueba nito is that lumalabas ang mga posts nito sa oras na tama angkop nagising ang operation nitong Ministry of Public Security ng China between 9 in the morning to 4 in the afternoon China time. Ayon pa rin dito sa tala na nakuha natin, mga kababayan, iniisa-isa ko lamang itong mga reports na ito. Female Western name ang kanilang ginagamit upang ilisya ang taong bayan. Una na rito yung pangalang Lisa Carter. Ang ilan dito ay Susan Jones, Lisa Tiedemann, mga bogus na mga accounts na ginagamit sa Twitter at ganon din sa YouTube. Ayon pa rin dito sa intelligence report na natanggap natin, ang Pilipinas ang target nila priority ngayon. Amplifying Chinese Communist Party positions, kasama na rito ang issue ng pagtulong ng Amerika sa Pilipinas na ikinababahala ng China na magiging malaking hadlang nila sa kanilang kampanya sa West Philippine Sea ang tuluyang pagkubkub at pagpairal ng kanilang 9-dash line or 10-dash line at ang pagkubkub sa Taiwan. Those including claim that the U.S. is the boss of the Philippines and that the Philippines is a proxy of American war. Chinese propaganda. Ayon pa rin dito sa tala na nakuha natin, kailangan ay i-amplify and ang propaganda articles na may kaugnayan sa pagpapabango ng pangalan ng China. Sa magitan ng mga artikulo na kailangang kopyahin nila sa Global Times
nitong mga vloggers ang ibig sabihin na pro-China diyan sa Pilipinas. China will continue to escalate its influence operations this year, 2024, to peak, maging pinakang matindi, sa 2025 before the elections and continue until 2028. Intelligence report. May kaugnayan sa Pilipinas. Sa papaanong paraan na gagawin ng China ang destabilization ng Marcos government? Number one, ayon pa rin ito sa report natin na natanggap, kailangang suportahan financial and physical ang mga miyembro ng pamilya ng Duterte who are seeking Senate positions and thus pave the way for one Duterte children or for one of the Duterte's children to run for the presidency in 2028. Pakinggan ninyong maigiyan. Ang China ay patuloy na mag-aalab sa kanilang mga hakbangin na palagablabin ang kanilang operasyon upang impluwensyahan ang mga Pilipino na magkaisa na pabagsakin ang gobyerno ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kampanya na kailangang suportahan, helping members of the Duterte family who are seeking Senate positions and thus paves the way for the any Duterte children to run for the presidency in 2028. Ikalawa, sa unang bahagi nitong 2024, kailangan ay padamihin, magkaroon ng significant increase in the overt propaganda. Yan ay turo, yan ay utos ng Chinese Communist Party sa mga kadre nito dyan sa Pilipinas. Dagdagan, palaguin ang kanilang mga illegal, covert propaganda na may kaugnayan sa pagpapabango ng China using Chinese media and exploiting foreigners who post China lines. Kailangan ay suportahan din yung mga vlogger sa labas ng Pilipinas na sumusuporta sa China, pabanguhin ang pangalan ng China at suplahin, kontrahin ang sinuman na nais na sumira sa pangalan ng Chinese Communist Party. And also, lalo pang paigtingin the attacks by pro-CCP groups against the Philippine Coast Guard seeking to undermine the trust in the Marcos administration. So matindi ha? Lahat ng ito ay nakafocus sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Bongbong Jr. at ito ay initiation, endorsement, and cooperation ng Chinese Communist Party government. Sabi rito sa report, hindi lamang ito ang unang-unang pagkakataon na ang China ay sumusuporta sa pagsulong sa mga political ambitions ng pamilyang Rodrigo Duterte. This isn't the first time, sabi ng report, na itong Chinese Communist Party at ang networks nito ay patuloy sa kanilang pagsuporta na isulong ang pamilya ng Duterte at ang kanyang anak and his daughter, Sara Duterte, for a possible run for the presidency in 2028. Again, ito'y kampanya uli, ha? At ayon sa grafika, ito'y another report na nakuha natin ito. Ayon sa grafika, isa po itong anong tawag niyan, social media
analytics, for lack of any exact word. Ito'y pananaliksik, organisasyon ng pananaliksik o kaya research group na nagtitimbang-timbang analyzing political situations in any country. Grafika. Ayon sa kanila, sa kanilang 2 pahina na artikulo na naka-focus dyan sa Pilipinas, ayon sa kanila, ang mga grupo na ito na kaagapay ng mga Duterte, yung mga vloggers, makikita ninyo sa YouTube, makikita ninyo sa Facebook, mga vloggers ito. Ayon sa kanila, meron itong mga 40,000 followers. 40,000 followers. Somehow, gumagawa o kaya may mga pages, may mga pahina sa social media. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, na ginagamit ang kanilang mga pahina na ito na propaganda laban sa administrasyon ni Marcos. At habang palapit ang eleksyon next year, ay umiigting na rin ang suporta ng Chinese Communist Party sa mga kaalyado ng mga Marcoses sa Philippine Congress. Philippine Congress and Senate ang ibig sabihin. Philippine Congress, pag sinabi natin ito, this is a combination of the two chambers ng Kongreso, Senado at saka Kongreso. The Philippine Congress with more representatives having favorable views of China. Ang ibig sabihin, suportahan, bigyan ng pera, dagdagan ng kanilang financial support sa mga congressmen at mga senador na kumakatawan paborable sa mainland China. Na mapunta tayo rito sa Maisog, na mention ko ito noong unang mabahagi ng ating diskusyon ngayon. Nabanggit natin si Maharlika, ang pangalan pala nito ano nga yung pangalan, sabi nila? Claire Contreras. Okay. Na unang gumamit noong deep fake video na ginawa ng mga tekniko ng Chinese Communist Party. Unang lumabas daw ito sa Maisog Rally diyan sa California. Nabasa ko kanina yung eksaktong lugar sa California. Maisog Rally, na kung saan ay unang-unang inilabas ni Claire Contreras itong deep fake video na ito ni so-called Marcos na humihit-hit ng droga. Ayon dito sa intelligence analysis nila, ito ay may kaugnayan sa funding ng POGO, Philippine Offshore Gaming Operators. Sinusuportahan ng pera ng POGO ang Maisog rallies. Sabi nila, this enables, ito'y nakapagbubukas ng pagkakataon sa Maisog na mag-rally outside of the country. California, dito sa New York. Natatandaan ninyo, ayon ito'y nandito rin sa report. 2 personalities ang kasama sa mga rallies nito sa Amerika at sa ilan sa mga hearings ng Senado at Kongreso, inamin din ito ni Harry Roque. Nandirito siya sa Amerika. Ayon dito sa intelligence report na ito, pinangunahan ni Secretary Harry Roque, presidential spokesman of Rodrigo Duterte, yung mga Maisog rally sa Amerika, California, New York, at kasama niya si Leoncio June Evasco Jr. Leoncio June Evasco Jr. Nasabi rito sa report, dating top leader ng New People's Army, ang armadong sangay ng Communist Party of the Philippines. Leoncio June Evasco Jr. kasama ni Harry Roque
sa mga rallies dito sa Amerika ng maisog. Ayon dito sa report, ang pera nito ay galing sa Pogo. Siguro sabihin nitong mga pro-Duterte, kung galing sa Pogo, di hindi kami kasama riyan, hindi kasama ang Chinese Communist Party riyan. Sabagat gusto nga ng Chinese Communist Party na alisin ang Pogo sa Pilipinas. At isa ang Chinese Communist Party sa nanguna sa pag-congratulate sa government ng Pilipinas nang sabihin ni Marcos tapos na ang operasyon ng Pogo. Natatandaan ninyo sa mga broadcast nating nakalipas, isang general ng Chinese PLA ang nagsabi, ang China nagsasabi ng isa, gumagawa ng iba. Nagsasabi ng isa, gumagawa ng iba. Yaan ang prinsipyo ng China. So dito sa larangan ng Pogo, bagaman ang Pogo ayaw kuno ng China. Sa katotohanan, eto, kung papaano ang funding na ito ng Pogo ay nakarating sa maisog, ayon dito sa report. An informer from Philippine intelligence community, sabi niya, ang Pogo ay kinakasangkapan ng Chinese Communist Party upang tustusan ang mga spying activities ng Chinese Communist Party sa Pilipinas, and no less than the anti-Marcos groups and vloggers sa Pilipinas ay kasama rito. Saan idinadaan ang pera ng Pogo patungo sa mga kadre, mga Manchurian sa Philippine government sa pamamagitan ni Michael Yang. Iyahan ay naandyan mismo sa report. Si Michael Yang ang puno ng Pogo operasyon sa Pilipinas. Si Michael Yang ay konektadong numero 1 kay Rodrigo Duterte. In fact, ginawa pang advisor ng ekonomiya ng bansa si Michael Yang. Michael Yang, economic advisor of Rodrigo Duterte. At ayon dito sa mga intelligence reports, si Michael Yang ang numero 1 na godfather ng mga droga diyan sa bansa. Bakit natin nasabi? Iisa-isahin natin ang mga prueba na ito na ayon dito sa report ay mag-uugnay kay Michael Yang, kay Rodrigo Duterte at sa Pogo. A link between Pogo and the Chinese Communist Party and the Manchurians in the Philippines. Sabi rito sa report, lumalaganap ngayon ang covert CCP and intelligence operations involving criminal syndicates across Southeast Asia. Covert operation ng Chinese Communist Party at ng mga triads, mga illegal crime organizations through Pogo dyan sa Pilipinas. An example na kanilang sinabi, kagaya halimbawa nung isang kadre ng Chinese Communist Party sa Cambodia. Halimbawa ito na binigay kung bakit may maigting na koneksyon ang mga Chinese triads, criminal organizations, criminal groups sa mga bansa, partikular sa Asia, at ang Chinese Communist Party. Kung bagay ginagamit ng Chinese communists ang mga criminal organizations na ito upang isulong ang kanilang mga programa ng silent invasion ng Chinese Communist Party. Sabi nila isang halimbawa rito ay ang Cambodia, na kung saan ang isang Cambodian, Chen Zi, na chairman ng Prince Holding Group sa Cambodia,
ginamit ng criminal organizations na ginamit naman ng Chinese Communist Party sa kanilang propaganda. Naging milyonaryo ito sa magitan ng connivance ng China's Ministry of Public Security. Droga money. Another, ang kokhang criminal families sa northern Myanmar na dati Burma, na kung saan ay ginamit din, pinayaman ng mga drug lords ng Chinese triads na ginamit naman ng Chinese Communist Party. And diyan sa Pilipinas, Michael Yang, dating economic advisor ni Rodrigo Duterte, at ayon dito sa tala na nakuha natin, ito'y nasa record na rin ng ICC, International Criminal Court. Si Yang, Michael Yang, ang numero unong drug lord, drug trader diyan sa Pilipinas, na kung saan ay malapit na malapit kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Si Michael Yang din ang naging tulay ni Rodrigo Duterte sa One Road, One Belt Initiative ni Xi Jinping. Kaya pumirma ng kasunduan si Duterte kay Xi Jinping sa kanyang One Road, One Belt Initiative. Si Yang din, Michael Yang, ay miyembro ng mga grupo ng Chinese Communist Party organizations na nakakalat sa buong daigdig, and particular again dyan sa Pilipinas. United Front, yung mga work organizations under the name United Front Work Groups, kagaya halimbawa ng Philippine Chinese Chamber of Commerce, Labuan, at ang China-Philippines Friendship Clubs diyan sa Pilipinas. Tandaan niyo yung mga pangalan na yan. Michael Yang kasama sa mga grupo na ito. Michael Yang ang nakatanim na spy ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Ang kapatid nitong si Michael Yang ay close friend ng nadiskubreng mga leaders ng Pogo sa Tarlac, Bamban Tarlac, at sa Porac, Pampanga, all under the operation of Michael Yang. Ang kapatid ni Michael Yang ay pinaghihinalaan na siyang direct na katransaksyon ni Alex Leal Guo sa anumang uri na may kaugnayan sa operasyon ng Pogo sa Tarlac at sa Pampanga. Michael Yang. And then, Harry Roque. Ano ang koneksyon ni Harry Roque dito sa Pogo operations? Napakinggan ninyo, kaya binanggit ko sa inyo yung mga denials direct from the horse's mouth. Sabi nga, yung mga interpolasyon ni na Rizzo Hontiveros, Congressman Zia Alonto Adyong, ni Congresswoman Jervil Luistro ng Batangas. Kaya ko pinarinig sa inyo mga kababayan ko ang kanilang mga tinig dahilan dito sa issue na nabanggit dito sa report. Sabi ko na nga kanina sa rally ng maisog sa US, California, New York, pinangungunahan ito ni Harry Roque at saka nitong dating mataas na opisyal ng New People's Army sa Pilipinas, Leoncio June Evasco Jr. Harry Roque. Sabi sa report, maliwanag na may koneksyon si Harry Roque in spite of the denial, idadagdag ko na, in spite of the denial na napakinggan ninyo sa mga pahayag niya sa Kongreso, sa Senado. Ayon dito sa report, si Roque na may-ari ng bahay na pinagtaguan
ng dalawang mga pugante ng Pogo ay nagpapatunay ng kanyang koneksyon sa operasyon ng Pogo. Ikalawa, ang pagpapatira at pagkakadiskubre ng mga dokumento, bank accounts. Bank accounts? Oo nga pala, no? Mga pagkakadiskubre ng pagtira ng alalay ni Harry Roque sa loob mismo ng Pogo compound sa Pampanga at ang pagkakadiskubre ng marami niyang mga dokumento kasama pa ang hindi ipinalalabas ng PAOK. Meron pa pala, ha? Kasama pa ang hindi pinalalabas na mga dokumento ng PAOK at yung kanyang mga bank accounts ay mga ebidensya ng direct link ni Harry Roque sa operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Liban pa ito sa kanyang pamumuno and attendance sa Los Angeles rally na kung saan ay pinalabas ni Claire Contreras ang deep fake video na ginawa ng Chinese Communist Party. Hindi lamang yan. Sabi rito ng report, also take note that Harry Roque's Facebook account was one of the first to share Claire Contreras' video. And he continues to claim that the video is real. Yan ay dokumento, hindi akin yan. Binasa ko lang. Sabi ng dokumento, ini-insist ni Harry Roque na yung video na yon ni Marcos na humihit-hit ng droga ay totoo. Unang lumabas sa kanyang Facebook account according to this report. At hindi lamang yan. Harry is often quoted in the Chinese state media tabloid Global Times, repeating Chinese Communist Party propaganda talking points that assert that the Philippines pivot back to the U.S. as a mistake. Ibig sabihin, sinasabi daw ni Roque na mali ang ating pagsandal sa Amerika again. Masama. Talking point ng Chinese Communist Party sa kanilang pagparahuyo sa mga Pilipino at pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang Pilipino na pumanig tayo uli sa Amerika. Yan ay report. On March of 2024, Roque also revealed the previous unknown gentleman's agreement. Natatandaan ninyo na may kasunduan daw si Xi Jinping at saka si Rodrigo Duterte na i-pull out yung barko na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Sabi dito sa report na ito, si Roque ang unang nagpahayag nito, walang iba, na may kasunduan si Xi Jinping at saka si Rodrigo Duterte. Sabi sa report, ito ay ikinagulat according to the analysis of public available records. Maging ang Chinese Ministry of Foreign Affairs sa Pilipinas at sa China ay nagulat. Not even the Chinese officials likely believe that there was an agreement existing in 2023 or even 2024. So, ano ang purpose ni Harry Roque? Upang magkaroong muli ng gulo. Paniwalain ng mga Pilipino na mali tayo, ang Marcos government, mali sa patuloy na claim nito sa West Philippine Sea. And now, puntahan natin ang Chinese Triad. Chinese Triad. So baka dito ang nanggugulo dyan sa loob ng Pilipinas, mga kababayan ko. Anumang operasyon ng Pogo, ito ang anino ni Lucifer sa likod ng Pogo. Ang mga Chinese criminal groups
ang Chinese Triad. Ano ang sabi ng Pacific Island Forum tungkol dito sa mga Chinese Triads na ito? Sabi ng kanilang presidente Henry Puna, Secretary General ng Pacific Islands Forum, sabi niya, yung mga illicit drug na pinakakalat, ang mga cyber crimes, financial crimes, illegal, unregulated, and unreported fishing, illegal movement and exploitation ng mga tao, meaning to say human traffickings, mga bata, lahat ng ito ay malaganap sa mga bansa na may operasyon ang Chinese Triads. Sabi ito doon sa Pacific Islands Forum, sabi mismo ng kanilang Secretary General. At sa mga Asian countries, pakinggan ninyo Pilipinas, at sa mga Asian countries, particularly ang Pilipinas, ang droga ay lumalaki at pinakang malaking business nitong mga Chinese Triads sa mga bansa na ito. Nakafocus sa mga ito sa mga organized crime groups at ang kanilang mga kinikita basically galing sa mga narcotic trades, illegal na ipinapasok in connivance with governments, target governments. Pakinggan ninyong maigi ito mga kababayan ko. Sabagat ito ay nahahantad dyan sa Pilipinas many times. Naandyan yung pinalusot na 4 point or 8 point something million droga ng Bureau of Customs. Natatandaan ninyo yung pastillas, natatandaan ninyo yung magnetic lifters, natatandaan ninyo yung warehouse dyan sa Bulacan at Pampanga. Puro bilyon na halaga ng droga. Chinese Triads. Sabi mismo ito ng ating Pacific Islands Forum sa kanilang report. Notably, itong mga Chinese Triads na ito ay nabibilang sa 2 grupo lamang. Pakinggan ninyo sapagat ang isang grupo nito ay naandyan sa Pilipinas, mga kababayan kong minamahal. 2 grupo ng Chinese Triads ang may operasyon sa mga bansa sa Asia, partikular sa Pilipinas. Ang isa ay ang 14K Hong Kong Triad. 14K Hong Kong Triad. Mostly ay mga Chinese criminals. Ang mga sangkot nito with Chinese government cohorts. Pinakang malaki ito, may 30 second sa pinakang malaki na may 30 mga subgroups, mga branches sa iba't ibang sangay ng daigdig ng countries of the world. At ang pinakang malaki nito ay ang Sun Ye Ong. Sun, S-U-N, Yi, Y-E-E, Ong, O-N-G. Pinakang malaki. The most notorious drug distribution worldwide and in the Philippines. Yan ang grupo ng Sun Yi-ong, pinakang malaking drug distributor diyan sa Pilipinas. Sino ang nasa pangalan nito riyan? Michael Yang. Ang mga ito ay, pakinggan ninyo ha, nakaw, itong masama. They are in connivance with government officials in the Philippines. They are in connivance with government officials in the Philippines. Kaya't no wonder nakalusot sa Bureau of Customs in totality bilyon na halaga ng mga droga. Magnetic lifters, warehouses dyan sa Bulacan, sa Pampanga, sa Tarlac, sa Bulacan, kung saan-saan, Laguna, warehouses. And then Mindanao. Nakakita ninyo, Sun Yi-ong may operasyon sa Pilipinas.
masaklap nito in connivance with government officials. Ano ang mga involvement nila? Illegal gambling. Pogo. Loan sharking. Money laundering. Contract murders. Nakita ninyo yung mga huling balita natin sa Pilipinas. Sagupaan ng mga Chinese gang sa Pilipinas, isang pulis patay. Nito nakalipas na ilang oras lamang. Arms trafficking. Nakita ninyo yung mga nahuli dyan sa Pasay, sa Parañaque, na mga cache, mga kumpul na mga armas, high-powered firearms, sa mga pure-blooded Chinese. Who knows kung saan pa nandoon ang mga ito? Naaalaala ninyo, binalita ako sa inyo, mayroong mga firing range na illegal dyan sa loob ng compound sa multinational subdivision at dyan sa Porac sa Pampanga at saka dyan sa Tarlac. And of course, may firing range doon sa Batangas. Mga Chinese ang operators na mga ito at ang mga nagpa-practice dyan. So tingnan ninyo mga kababayan ko, involved din sila sa arms smuggling. Tumulong sila sa Abu Sayyaf sa paglulunsad nito ng paglilikas ng ransom money at iba pang mga illegal activities sa Mindanao. Kaya siguro gusto ni naalala ninyo ngayon, currently, si Bato de la Rosa, sa mga pahayag nito nananakot, gusto ninyo, hiwalay na lang natin ang Mindanao Saan galing ang ganyang retorika? Rodrigo Duterte, ihiwalay natin ang Mindanao. Sino may sabi pa nito? Sara Duterte, ihiwalay ang Mindanao. Bakit? Sa baka tahimik silang sinusuportahan dyan ng Chinese Communist Party at ng mga drug lords sa bansa. Sun Yee-ung, the leading triad in Hong Kong and China. More than 25,000 members worldwide and several thousands in the Philippines. Diversified business portfolio. Ito, pakinggan ninyo. Buti may oras pa tayo. Pakinggan ninyo ito mga kababayan ko. Pipiliin ko na lamang itong may kaugnayan direkto sa mga gobyerno o sa mga naandyaan sa Pilipinas. Mga nasa gobyerno currently. In the Philippines. Sa mga intelligence sources na naipon ang pera ng Pogo. Isinasaling ko po sa wikang Tagalog in toto. Itong binabasa ko sa Ingles. Sa Pilipinas, ayon sa mga intelligence sources, nabunyag na ang pera na galing sa Pogo, Philippine Offshore Gaming Operators, ay ginagamit sa operasyon ng gobyerno sa panahon ni Rodrigo Duterte, Operation Tukhang. At ang pera na ito ay goodwill contribution ng Sun Yee-ung or ng Chinese triads sa operasyon ng gobyerno. Pakinggan ninyo ito, ha? Bakit nagbibigay pala ng pera, bakit hindi sila nagagalaw? Eto na. Ang mga leaders nitong criminal enterprises na ito, meaning to say, mga criminal groups, Sun Yee-ung, ano pa yung isa? 14K Hong Kong Triad. Pero itong Sun Yee-ung ang pinakamalaki dyan sa Pinas. Sun Yee-ung. Sabi dito, yung mga leaders nitong criminal enterprises na ito, na may operasyon bilang kriminal, ay may operasyon din na mga legitimate businesses. Legitimate businesses. Kaya nga ba't ang iba rito ay merong mga malalaking kumpanya, ang iba rito ay merong mga real estate developments dyan sa bansa. Sapagat ang mga miyembro nitong mga criminal triads na ito,
Sun Yee-ong ay meron din na mga lehitimo na mga negosyo. Bakit naging economic advisor si Michael Yang ni Rodrigo Duterte? Sabagat meron itong pang-cover business eh. May pantago na negosyo ito eh. May lehitimong negosyo eh. Kaya ano ang sabi mismo ni Rodrigo Duterte? You know, Michael Yang has a legitimate business. Meron din siyang illegitimate business. Leader siya ng Triad Group. Ito na ninyo. Di ba? At itong masaklap dito, pakinggan ninyo mga kababayan ko ha. Legitimate businesses. And on top, nangunguna dito sa rason na ito, on top of being a legitimate businessman, sila ay anong tawag niyan? Nagtatampisaw, enjoying high-level political connections. High-level political connections. Dahilan sa kanilang mga lehitimong negosyo, pwede silang makipagsalamuha sa presidente, Rodrigo Duterte for example. At sabagat may lehitimo siyang negosyo, may mga calling card siya. Sabi niya kay Rodrigo Duterte, alam mo, si Xi Jinping merong One Road, One Belt Initiative. Kunin mo yan at malaking negosyo ang dala nito. Perma si Rodrigo Duterte sa bulong ni Michael Yang. Ginanahan naman si Rodrigo Duterte dahilan sa marami quote and unquote na mga benepisyo na kanyang tinatanggap. Gawin na lang kitang economic advisor. Eto na. Operation Tukhang, financed by Pogo and then large drug companies, illegal drug companies, leaders of criminal enterprise with legitimate business words. They have a high level of enjoyment and connections with high-level political leaders in the country. Bayan ko, gusto nilang ibalik ang mga Duterte diyan sa Kongreso sa Malacanang. Ito ay pumukaw sana ito sa mga mata natin at sana maikalat natin ito sa ibang mga kababayan natin, especially doon sa mga parang Junde mag-iingat na ako doon sa mga pipi, mga bulag at saka mga bingi. Sabi kasi ni parang Jundi Valencia, pare ko madumi ang isip mo sabi mo Pepe, bulag at saka bingi. Ang Pepe kuwan niya ng babae masela na bahagi ng babae yun sabi sa akin ni Jundi Valencia. Kaya nililiwanag ko na ngayon, ipakiusap natin sa mga bulag, mga pipi at saka mga bingi na pakinggan nila itong second segment na ito ng ating palatuntunan nang mabuksan ang kanilang kaisipan na ang China is a silent enemy of the country and doing currently silent invasion of the country sa magitan ng connivance with our high-ranking Philippine government officials. Masaklap mga kababayan ko, but iyan ang masakit na katotohanan. Inside, Puro-Puro, Opinion, and Saturday Live. Sana po ay makiisa tayong maikalat ang mga bagay na ito. Yan ay mga dokumentadong bagay na mga kuro-kuro, mga opinyon base sa mga tala, hindi lamang galing sa Pilipinas, international ang pinanggalingan ng source ng ating mga impormasyon. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino.
Yan ay dahilan na rin po sa aking pagmamahal sa bayan sa inyo. Puso ko sa bayan ko. Saturday Live. Well, napakinggan ninyo mga kababayan ang mga bagay-bagay na kung saan ay maliwanag na ipinaabot ko sa inyo. Ito pong